Magandang first car? Good question. O, ikaw, lalabas ka ng sasakyan, ha? Sige, bigyan ko kayo ng principles o yung belief ko sa ano ba yung kailan mo malalaman na ready ka nang bumili ng iyong unang sasakyan coming from someone na dati walang sasakyan. Kasi yung commonly pangarap ng karamihan. So, principle number one. Yung first car mo o yung daily driver mo, kung tawagin, dapat reliable. That's an unbreakable rule. Dapat reliable siya, dapat maasahan na hindi siya nasisira. Kung second hand o brand new, okay lang yan. Kung second hand, basta less than 30,000 kilometers yung mileage niya. Tapos sa year model, siguro 5 years. Less than 5 years as much as possible. Kasi beyond that, medyo lumalabas na yung sakit. So that's rule number 1. Yung unang sasakyan mo, dapat reliable siya. Now, pangalawang question, financing ba or cash? Depende sa budget mo. Pero may mga hierarchy yan. So, ang pinaka-best buy, pinaka-magandang bilhin is second-hand cash. Financial-wise, second-hand cash will always be the best kasi mabebenta mo siya ng almost close, parang nagpatago ka lang ng pera. Yan ang smartest decision. Pangalawa, kung hindi kaya ng second-hand cash, second-hand financing. So that's the second best case scenario. Second-hand na finance, okay lang din naman yon. Medyo talo ka ng konti, pero hindi ka sobrang talo. Pangatlo is brand new na financing. Sa brand new na financing, maraming mag-argue na talo ka naman kasi talaga. Pero brand new financing, you're buying the time. Binibili mo siya ng maaga kesa ipunin mo siya ng cash. And lastly, pang-apat, yung worst purchase would be brand new na cash. Naglabas ka ng, paglabas mo ng kasa, automatic, bababa agad ang value. So, yun yung mga options mo. Primary, second-hand na cash. Pangalawa, second-hand na financing. Pangatlo, brand new na financing. And pang-apat, least favorable is brand new na cash. Now, when it comes to choosing kung finance ba or cash, you have to check syempre yung budget mo. Pero you should never violate rule number 1. Hindi mo pwedeng i-violate yung rule number 1 na yung first car mo dapat reliable siya. So ito, nangyari kasi sa amin to before. Yung time na nilabas namin tong Civic, second hand to na financing, sobrang baba ng mileage, 26,000 kilometers. May kasabay ako na friend na bumili rin siya ng sasakyan, sabay. Pero ang binili niya cash, parang 300,000 yun. Lumang sasakyan cash, yun yung binili niya. So, inasar niya kami kasi, isipin mo, bumili kami ng cash, wala na kaming binabayarang monthly. First car din niya. Wala na kaming binabayarang monthly, ikaw nagbabayad ka pa ng monthly. So, ganyan yung mga sinasabi niya sa akin. 1 year after, sira-sira na yung kotse niya, mas malaki pa yung nagastos niya sa maintenance. Hindi niya magamit ng maayos, na hindi niya ma-long rides, kasi baka mag-breakdown in the middle. Hindi niya madala sa probinsya, hindi niya rin ma-enjoy, sobrang takaw sa gas. So in short, naging sakit siya sa ulo. Dahil first car mo siya, dahil first car mo siya, wala kang alam sa sasakyan. So you're prone to lolokohin ka ng mga mekaniko, diba? Malaki magagastos mo sa maintenance. Kasi wala ka pang masyadong alam sa sasakyan. So, kung hindi mo kayang bumili ng reliable na second-hand car na cash, pwede ka pa rin bumili ng second-hand tapos ipasok mo siya sa financing. Yes, matatalo ka ng konti because of the interest. Pero, sa panahon kasi ngayon, parang hindi na luho yung pagkakaroon ng sasakyan eh. Especially pag first car mo Ito yung first car mo, hindi siya luho kasi kailangan mo talaga siya. Panahon ngayon, traffic, 'di ba? Mahal ng move it, mahal ng grab, tapos maulan, kailangan mo talaga yung first car mo. Now, yung second car, third car mo, yun siguro luho na lang siya. Kaya yung first car, pwede mo siyang i-finance na second hand. Yun ang maa-advise ko. When it comes to units naman, andyan yung big 3 ng starting car. So, andyan yung Vios, Accent, tsaka Mirage. Yung big 3 ng starting cars. Ingat ka lang din sa mga starting car na mataas yung mileage kasi yan yung ginagamit sa Grab, diba? Sa taxi. Kaya ingat ka, baka makakita ka ng mataas ang mileage. Pero kung low mileage, okay lang yan. Brand new or second hand, it's up to you. Totally up to you. Gusto mo medyo malaki, you can do Expander or yung mga crossover. Or Honda City, kung ayaw mo gusto mo ng sedan na medyo high-end ng konti. Actually, Honda City. Kung medyo may budget ka ng konti, Honda Civic. When it comes to monthly amortization naman, dapat comfortably, you can afford the monthly amortization ng siguro at least 3 times. 3 times ng monthly amortization yung income.
So, kung 20k ang monthly amortization mo, dapat 60k yung budget mo. Kasi for emergencies, repairs, diba, gasolina, etc. plus yung sa lifestyle. Up to you. Up to you. You can, as long as you can afford the monthly finance mo, don't let anybody talk you out of buying especially your first car. Ang hindi lang siguro magiging okay na i-finance mo will be kung pangalawang kotse mo na. Halimbawa, gusto kong bumili ng Mustang or sports car, tapos ipa-finance ko. Hindi na siya smart decision kasi may ginagamit naman ako pang daily. So, yun is luho na lang talaga. Yung motor ko, binili ko ng cash. Yung pagbibili ako ng mga other vehicles, bibilin ko na rin ng cash kasi may ginagamit naman. Pero yung first car, i-finance. So, kahit anong sabihin ng kamag-anak ninyo, kahit anong sabihin ng relatives niyo, talo kayo sa interest, kapangangailangan ng unang sasakyan. Lalo na kung nagtatrabaho ka sa jobs na you have to present yourself, kailangan mo ipakita yung credibility mo. Diba? Pupunta ka sa isang scenario tapos na pawisan ka dahil sa commute. So, hindi siya ganun kaganda. Okay?